Tinalikuran siya nito at nauna pa itong naglakad sa kanya patungo sa bus. 30 minutes later. Oh damn, I think I'm gonna puke. Reklamo nito sa kanya habang sapu-sapu ang noo. Ash, this is fucking hell. Ginitian lang niya ito. Ang ibang mga pasahero naman ay nakangiti rin habang nakatingin kay Helium. Parang aliw na aliw ang mga ito. Ganon din naman siya. Kaya siguro nahihilo ito ay dahil sa amoy ng bus. Huwag kang maingay dyan, nakakahiya sa ibang mga pasahero. Sawa niya rito. Hindi ito sumagot. Dumausdos ang ulo nito sa kanyang balikat at hinawakan naman nito ang kanyang kamay. Bumilis ang pagtibok ng kanyang puso. Kaya nahuhulog ang puso niya rito dahil sa kaswitan nito. Helium. Hinigpitan nito ang pagkakahawak sa kanyang kamay. Let's stay like this for a while, Isabela. Bumuntong hininga siya. Okay. Baka ito na ang huling beses na mahahawakan niya ang kamay nito. Lulubos-lubusin na niya. Ilang minuto ang lumipas ay nararamdaman niyang unti-unti nang bumibigat ang ulo ni Helium. Malungkot na napangiti siya. Hinalikan niya ang ulo nito at bahagyang pinisil ang mga palad. Inihilig din niya ang ulo sa ulo nito at ipinikit ang mga mata. Her heart throbbed with pain. Gosh, bakit ba kasi hindi niya pinigilan ang sariling ma-inlove dito? Pwede naman kasing pigilan ang puso, di ba? Kaga, subukan mo kayang huwag patibukin ang puso mo. Napamulat siya nang maramdaman mas dumoble ang sakit na nararamdaman ng kanyang dibdib. Letsugas, naluluha na siya. Tumingala siya para pigilan ang pagbagsak ng mga luha. Huwag kang umiyak, Isa. Ayaw na baby yan. Baka mapaano siya. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang itinuwid ng upo si Helium. Dahan-dahan siyang tumayo at kinuha ang maleta. Nilapitan naman agad siya ng konduktor. Bababa ako kuya, mahinang sabi niya sa konduktor. Nang huminto ang bus ay nilingon niya si Helium. Tulog na tulog pa rin ito. Pinagtitinginan naman siya ng ibang mga pasahero. Palipat-lipat ang tingin ng mga ito sa kanya at kay Helium. Sorry po, kailangan ko po kasing gawin to. Itinapat niya ang hintuturo sa labi. Shh lang po kayo. Binahid niya ang mga luha at bumaba ng bus. Nginitian lang niya ang konduktor at driver ng bus. Nang umalis ang bus ay napahagulgol siya. Sorry Helium, sorry talaga. Kaya ko namang tanggapin ang pagkatao mo kahit na nga. Pero hindi talaga tayo pwede sa isa't isa. Tinuyo niya ang mga luha gamit ang mga palad nang makita ang paparating na bus sa kabilang daan. Patakbo siyang tumawid at pinara ulit iyon. Sorry Helium, hindi mo na ako pwedeng makita ulit. Hinilot ni Helium ang sentido nang makarating siya sa kanyang penthouse sa Manila. Sumakit ang ulo at buong katawan niya dahil sa pagsakay niya sa bus. Pagdating pa niya sa Karanglaan ay wala na si Isabela sa kanyang tabi. Sabi ng ibang mga pasahero ay bumaba ito higit 2 oras na ang nakakalipas. Bakit ba kasi nakatulog pa siya? Paano niya hahanapin si Isabela ngayon? Walang CCTV sa highway roon. Hindi niya ito matitrace. Natigilan siya nang may maalala. Ang singsing. Isinoli nito sa kanya ang kwintas at singsing noong nasa eroplano pa sila. Pero kanina, nang yakapin niya ito ay iniligay niya iyon sa bulsa nito. Nilagyan niya iyon ng maliit na tracking device sa ilalim ng diamante. Mabilis na tumayo siya at umakyat sa kwarto. Kinuha niya ang laptop para tignan doon kung nasaan na si Isabela ngayon. Kumunot ang kanyang noo nang makitang nasa address niya ang tracking device. Damn! Zinom niya ang location. Naibato niya ang laptop sa pader nang ma-realize niyang nasa bulsa ng kanyang jacket ang singsing. Damn! Inilagay siguro ito ni Isabela habang natutulog siya kanina sa bus. Nang hihinang naupo siya sa sahig at sumandal sa gilid. Damn this, you're my wife, Isabela. I told you to trust me and believe in me. Only me. Naikuyom niya ang mga kamay. I will kill you, father. I will kill you. Flashback. Gusto ko lang malaman kung ano ang sinabi mo kay Isabela kanina. She's acting strange and I want to know the reason. Tanong niya sa ama. Ngumisi ito. I told her that she's not really married to you. I told her the truth about your lies, son. Nanginig ang kanyang kamay. Napasabunot siya sa kanyang buhok. No, she's my wife. Itinutok niya ang baril sa kanyang ama. She is married to me, sigaw niya rito. You lied to her. Kunyari ay nag-isip ito pero agad ding ngumisi. I think I did.
Let's say you're married but not to her. How about that? Naningkit ang kanyang mga mata. What? I told her that you're already married to someone else. To someone who is more suitable for a prince like you. That means I already got rid of your fucking protected marriage certificate in New York. Do you think I won't be able to discover it? Boy, you're underestimating your father. Nagdilim ang kanyang paningin sa tindi ng galit na nararamdaman. Bago pa niya makalabit ang gatilyo, ay may kumuha sa kanyang baril. Cops are coming. We need to go, bro. Hinila siya ni Kill pabalik ng sasakyan at itinulak papasok mahigpit na naikuyom niya ang mga kamay. Isabella! Tumayo si Helio mula sa pagkakaupo sa sahig at nagtungo sa minibar sa baba. He wants to get wasted. Ito lang ang alam niyang paraan para makapag-isip siya ng maayos. Hindi pa siya nangangalahati sa boteng tinutungga. Narinig niya ang pagbukas ng pinto ng kanyang penthouse. Natawa siya ng mahina nang makita ang babaeng ipinakilala sa kanya ng ina noon sa palasyo. What's her name again? Hindi na niya iyon maalala. Garrett, naupo ito sa kanyang tabi at matamis siyang initian. It's me, Ella Willem. Your father gave me the password of your penthouse. I thought you're not here. I wanted to surprise you. Sumandal siya at tinungga ang bote ng alak habang nakatitig sa magandang prinsesa. Ella Willem, naalala na niya ang pangalan nito. So you came here for what? For you. Napangiti siya. Do you want to be fucked? Nakita niyang kumislap ang mga mata nito. It was excitement. Bitch, I have a wife. I can't fuck you. Nanatili sa mga labi nito ang ngiti. But I am your wife now. Muntik na niyang mabitawan ang bote ng alak nang umupo ito sa kanyang hita paharap sa kanya. Kinuha nito ang bote sa kanyang kamay at tinungga iyon. Inilapat nito ang labi sa labi niya at pinainom sa kanya ang alak. Tumulo ang alak sa gilid ng kanyang labi at bago pa iyon tumulo sa kanyang damit, dinilaan iyon ni Ella. Bitch, it's Ella Garrett, not bitch. Hahalikan uli siya nito pero iniwas niya ang kanyang mukha. If you want Isabella and your unborn child to be safe, you'll accept me as your wife. You can't disobey your father again. Garrett, he told me he'll kill her once you push me away. Napatitig siya kay Ella. So, she knows everything now, ha? Sigurado siyang gagamitin lang ng kanyang amang apelyedong William para sa kapakanan nito. Ganoon kasama ang kanyang ama. Maybe he is plotting something against the organization too, or even against Gunner's father. Alam niyang matagal na nitong gustong patayin ang sariling kapatid dahil sa inggit pati na rin ang ama nito, dahil sa galit, dahil hindi na ibinigay rito ang pamamahala sa organisasyon. Miss Willem, why do you sound like you're threatening me or blackmailing me? Ngumiti ito. I'm not, honey. Napapikit siya at hinilot ang sentido. His wife is Isabella. Kahit nawala ng visa ang marriage certificate nila para sa kanya, asawa pa rin niya ito. He can't fuck other women. That would be betraying Isabella. Pero paano kung totohanin ng kanyang ama ang sinabi ni Ella? Bumaba ang labi ni Ella sa kanyang leeg at hinalik-halikan iyon. Wala siyang nararamdamang libog. Only Isabella can make his cock twitch with excitement just by looking at her. Ginisihan niya ang dalaga. How can I fuck you if you can't even make me hard, princess? Now, get off me and get out of my fucking penthouse before I lose my shit. Tinignan siya nito ng masama at padabog na lumabas ng kanyang penthouse. Tumayo siya at kumuha ng panibagong bote ng alak sa minibar. Naupo siya sa silver stool. Iinumin na sana niya ang alak nang biglang may umagaw niyon. Muntik na siyang mapatalon sa sobrang gulat. Hey there man, can I have this? Tinunggan nito ang bote ng alak na para bang umiinom lang ito ng mineral water. Damn you, 101. Can you show up normally? Ginulat mo ako. Paano ka nakapasok dito? Itinuro nito ang bintanang nakabukas. What the F? How? That's not the problem here, my friend. Tinapik nito ang kanyang balikat. The problem is, I fucked a fucking virgin last night. He rolled his eyes and stood up. Aalis na sana siya nang pigilan siya nito. Hear me out, man. I've been reflecting about my actions since this morning. You're the only one who can understand me. Bumuntong hininga siya at kumuha ng isa pang bote ng alak. Cheers! Cheers! So, what's the problem? Siya pa yata ang magiging sandalan nito.
Kung tutuusin ay mas malaki ang hinaharap niyang problema ngayon. I've been loyal for 4 years and I mess up. You don't need to be loyal because she's not your girlfriend or anything. Tinitigan siya nito. How about you? You have been loyal to Liel this past 3 years. Napailing siya. I was, but I met Isabella. Man, nabuntis ko na nga, di ba? I even risked my identity for her, to marry her. Natawa ito ng mahina. Yeah, right. So, what's with you in the virgins? Napansin niyang natigilan ito, pero agad ding ngumiti. I wasn't drunk when I touched her, man. She slayed me with her black eyes. I've been wanting her since the first time I saw her, and it scares me the hell out of me. This is serious. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa kaibigan. Man, I honestly don't know what to say. You see, I have a problem too. Why don't we just drink and get wasted? Umiling ito. I don't know if you have a power or something. I've never seen you get wasted ever. Tumawa siya ng malakas. I have a very high tolerance in alcohol, my friend. Noong sanggol pa kasi ako, imbes na gatas ang iniinom ko, alak ang iniinom ko. Tumawa ng malakas si 010. Ang totoo, masaya siyang may kasama ngayon. Medyo nawawala na ang bigat na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Pero bukas, balik na naman siya sa dati. So tell me, my man, what happened? Where is Miss Monteher? You have so many secrets, my friend. Can you tell me kahit isa lang? Okay, just one? Tumango ito. Would you believe me if I tell you that I am actually your cousin? Nakangiting tanong niya rito. Halatang nagulat ito sa kanyang sinabi, kaya hindi agad ito makasagot. Which side, mother or father? Kunot noong tanong nito. I'm not going to answer that. Napailing ito. You're joking. Napailing na rin siya. I am not. Tinapik nito ang kanyang balikat. Shut that secrets. Let's just drink until we drop. Cheers, buddy. Chapter 14. Wow, you're still drinking. I'm starting to believe that you really have superpowers. Seryosong sabi sa kanya ni 0101 na kagigising lang. Alas 11 na ng umaga at mulat na mulat pa rin siya at nagpapakalasing. You okay? Lasing ka na ba? Napangisi siya. Of course, I am drunk as fuck. I can't even stand now kaya dito na lang ako. Napailing ito. Let me help you up. Matulog ka muna rito sa sofa. Magluluto ako ng pagkain at saka soup para naman hindi puro alak ang laman niyang tiyan mo. Si Isabella lang dapat ang gumagawa niyan para sa akin. Mahinang sabi niya habang nakatitig sa kawalan. Man, why am I feeling like shit right now? I don't even love her like how I love Liel. But why do I feel like my heart is tearing apart just by remembering her smiling and innocent face? Why do I miss her this much? Damn, this hurts more than I thought it would. Tumango-tango si 010 habang nakikinig sa kanya. Pinagkrus pa nito ang mga braso sa dibdib at seryosong napatitig sa kanya. Keep complaining. I'm all ears. She's making me crazy. Why did I even marry that woman? I was totally out of my fucking mind. I'm sure that she casted a spell on me. I even told her my real name. Buddy, my real name na kahit kayong mga kaibigan ko, kahit sina Gunner at Warrior ay hindi alam. Nasa po niya ang ulo. And now she left. Tinapik ni 010 ang kanyang balikat. Man, I'm shocked right now. What the hell? Sinabi mo sa kanya ang totoo mong pangalan. I am hurt. We've been buddies for more than 20 years. And I only knew you as Helium and Sven Malis. Damn you. You know our real names. This is so fucking unfair. Natawa siya ng mahina. Sorry, buddy. I just had to tell her for the first time. Helium messed up. Big time. Natahimik ang kanyang kaibigan. Wala siyang mabasang emosyon sa mukha nito, kaya nag-iwas siya ng mga mata. I want to find her. But if I do that now, Father will kill her. I need a plan. Isa pa, kasal na ako sa ibang babae. I can't let Isabella know that. Mas lalo siyang lalayo sa akin kapag nalaman niya ang bagay na yun. Marahas na napabuntong hininga siya nang maalala ang sinabi ng kanyang ama. Right, she already knew, bulong niya sa sarili. Napatingin siya kay 010 nang tumayo ito.
Magluluto muna ako. Nakakabaliw ang sobrang pag-iisip. At alak lang ang laman ng tiyan mo. Tulog ka muna ng konti at kain tayo maya-maya. Para makapag-isip ka ng maigi. Tumayo siya at inalalaya naman siya nitong mahiga sa sofa. 010 is right. He should get some sleep. Mamaya na siya mag-iisip kung ano ang dapat gawin. Basta ang una niyang gagawin ay kung paano niya maipapawalang bisa ang marriage certificate na pinagawa ng kanyang demonyong ama. Kinahapunan. Nagising si Helium dahil sa boses ng isang babae. What the hell? Bakit may babae rito sa kanyang penthouse? Mabilis na nagmulat siya ng mga mata at naupo sa kama. Isabella? Isabella, mabilis na sambit niya. Kumunot ang kanyang noo nang makita si 10, 010 at Ella na nag-uusap at sumisimsim ng kape. Nakatulog pala siya sa sofa at alas 5 na ng hapon. Hinilot niya ang ulo at bumuntong hininga. Right, Isabella is not here anymore. She left him. Malamig ang tinging ibinukol niya kay Ella William. Get out of my fucking penthouse. Nawala ang ngiti nito sa labi. Tumigas ang anyo nito at tumuwid ng upo. I need to fix that cussing mouth of yours later, Garrett. I'm here to tell you that your father wants to have dinner with us. Tumayo siya at nag-inat ng katawan. He smells like shit. Hinubad niya ang suot na t-shirt sa harapan mismo ng prinsesa at ngumisi. Don't count me in. I'm not going. Mabilis na umakyat siya sa kwarto at naligo. Pagkatapos ay nagbihis siya ng panglakad. Napili niyang isuot ang kulay maroon na long sleeve at itim na pantalon. Pinaresan niya iyon ng itim na lace up boots. Dinampot niya ang dalawang cellphone sa ibabaw ng kama at isang laptop bago lumabas ng kwarto. Nakita niya si 011 na paakyat ng hagdanan. Where are you going? Kunot noong tanong nito. Out, kakain. Tipid niyang sagot sa kaibigan. Bababa na sana siya ng hagdanan nang may maalala. Do me a favor, buddy. What? Reprogram the security lock of this penthouse. And I don't want to see that bitch here inside of my packing penthouse. Tumango ito. Sure, no problem. Umalis na rin pala siya. Mukhang mapapasama ka. Kasi nagsumbong agad eh. Anyway, I won't ask anything. Napangiti siya. Thank you, bud. I promise I'll tell you everything, but at the right time. Tumango ito. I know your father, but I've never seen him before. I know how ruthless he is, so be careful. Sure. Hinatid siya ni 010 hanggang sa labas ng kanyang penthouse. Ibinilin rin niya rito huwag papapasukin ang kahit sinong tao, lalo na ang mga hindi nito kilala. Pumasok siya sa elevator at pinindot ang basement button ng elevator. Pagdating niya sa basement ay pinili niya ang kanyang kulay itim na luxury SUV. Hindi niya alam kung saan siya pupunta o ano ang gagawin. Kumalam ang kanyang tiyan. I should get something to eat first. He drove fast to the nearest restaurant. It was just few blocks away from his penthouse. Tinanggal niya ang kanyang seatbelt at tumabas ng sasakyan. Papasok na sana siya sa restaurant nang maalalang nakalimutan niya ang kanyang laptop sa sasakyan. The moment he turned his back, he saw a familiar woman passing by. He was shocked that he couldn't move his feet even an inch. His heart started hammering inside his chest, and it felt painful. He closed his eyes and then opened it again, now that he is fucking sure who that woman is. He gathered all his strength and ran towards her. His hand shook as he held her arm to stop her. Fuck, it's really you. Hindi makapaniwalang sambit niya. Helium? Nanlaki ang mga mata nito nang makita siya. Well, who wouldn't? Iniwan lang naman siya nito sa bus. Malaki ang kasalanan nito sa kanya. Natawa siya ng mahina at sinapo ang noo na para bang hindi pa rin makapaniwala sa nangyayari ngayon. Shit, I've never felt so lucky before. Hinila niya ito pakayakap sa kanya. Hindi pa nga ako nakakapag-isip ng paraan kung paano ka hanapin pero nakita na agad kita. This time, I won't let you run away from me. Isabella, fuck my father. Fuck my mother. I want to keep you and I will keep you. Nagulat siya nang biglang may humila sa kanya, dahilan para mahiwalay siya kay Isabella. Nilingon niya ang mapangahas. I am a very jealous wife, baby. I hate seeing you hugging other woman. Nanlamig ang kanyang katawan nang makita sina Ella at ang kanyang ama. Pilit na inaalis niya ang mga braso ni Ella na nakayakap sa kanya, pero ayaw talaga siya nitong bitawan. Tinapik ng kanyang ama ang kanyang balikat at ngumisi.
Nang talikuran siya ni Isabela ay sumiklab ang galit sa kanyang puso. Malakas na iwinaksi niya ang braso ni Ella at hinabol si Isabela. Isabela, no, don't leave, sigaw niya. Wala siyang pakialam sa mga taong nakatingin sa kanila ngayon. Wala rin siyang pakialam kung narito ang kanyang ama. Isa lang ang importante sa kanya ngayon, at iyon ay si Isabela. Itinulak siya nito nang maabutan niya ito at tumakbo palayo. Nagulat siya sa ginawa nito kaya hindi agad siya makakilos. She pushed him away, literally. Ganito siya nito kagustong ipagtulakan. Sinundan niya ng tingin si Isabela. Nanlaki ang kanyang mga mata at napaawang ang kanyang labi nang makitang wala itong balak na huminto. Kahit nakalsada ang nasa unahan nito. No, 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 Isabela! Tawag niya rito. Inihakbang niya ang mga paa hanggang sa tumakbo ang mga iyon. Thank God gumalaw na ang kanyang mga paa. Mas binilisan pa niya ang pagtakbo para pigilan ito sa pagtawid sa kalsada. Isabela, stop! Sigaw niya. Nang huminto ito at nilingon siya, ay nakahinga siya ng maluwag. Pero bago niya ito maabutan, ay nakita niyang nabuwal ito at nasundan pa iyon ng pangalawang beses. What happened? What just happened? What's that gunshot? When Isabela's head hit the ground, he panicked. When he saw blood, his heart and his world stopped. No! Isabela! Nang hina ang kanyang tuhod, dahilan para mapaluhod siya. He crawled towards her and cupped her beautiful face. Hey, wake up! Isabela! Isabela! Tawag niya rito. Hindi maiproseso ng kanyang utak ang mga nangyayari ngayon. Kusang umangat ang kamay para pumara ng taxi, pero ang mga mata niya ay nakatitig pa rin sa kanyang asawa. Taxi! Malakas na sigaw niya. Isabela, wake up! Wake up, baby! Please, open your eyes! Mister, kailangan na natin siyang dalhin sa ospital. Dinig niya sa isang boses. Idinikit niya ang tenga sa dibdib ni Isabela. Nakagat niya ang labi nang hindi niya marinig ang pagtibok ng puso nito. Fuck no! Nagulat siya nang may humila sa kanya palayo kay Isabela. Magpoprotesta na sana siya nang makitang may lumapit na 3 lalaki at binuhat si Isabela. Pagkatapos ay inihiga sa stretcher. Hindi siya makapagsalita. Naramdaman na lang niyang itinayo siya at inilalayan pasakay ng ambulansya. Napatitik siya sa asawa. May nakalagay na oxygen mask dito. He wanted to help, but he is feeling muzzy. He can't move his hands nor his body. Stop the bleeding, nang hihinang sabi niya. Needle, fuck, I can't move my body. Needle decompression device. She's not breathing, sigaw ng isang lalaki. He felt his heart being tortured. He couldn't move and he couldn't do anything to save Isabela. Isabela, hindi niya alam na lumuluha na pala siya. Isabela, I'm sorry. I'm so sorry. Isabela! Napabalikwas siya dahil sa isang masamang panaginip. 010s welcomed his vision. Worry is visible in his blue-green eyes. Hey! Inilibot niya ang mga mata. Nanlamig ang kanyang katawan nang ma-realize niyang nasa loob siya ng isang hospital room. He jumped off the bed and ran towards the door. Isabela! Hinarang siya ni 010. Helium, calm down, man. Where is she? Where is Isabela? Hinawakan niya ang magkabilang balikat nito. Where is she? Tell me, bulyaw niya sa kaibigan. She's, marahas na bumuntong hininga ito bago siya tinignan sa mga mata. You need to eat. Wala ka pang kain simula kahapon. Umiling siya. No, please. Please tell me where she is. I need to see her, he begged. Helium, calm down, okay? This will shock. Naningkit ang kanyang mga mata. What? Shock me? What the fuck are you saying? I'm sorry, buddy. Isabela, she's dead. They couldn't save her. One bullet hit her heart. She was declared dead on arrival. Napahawak siya sa pader para doon kumuha ng lakas. Umiling siya ng paulit-ulit. No, that can't be true. She was pregnant. That means we are trying to locate the gunman now. Tumutulong rin sila Kill, Gunner at Warrior. We will help you, buddy. We will support you. Just keep yourself sane. I know it's hard, but you have to, for Isabela. Napasandal siya sa pader at napahagulgol. Walang kapares ang sakit na nararamdaman niya ngayon. Hindi niya kayang tanggapin ang lahat ng ito. Isabela! Nahihirapan niyang sambit. Parang sinasaksak ng paulit-ulit ang kanyang puso.
at hindi siya makahinga ng maayos. No, no, this is just a dream. We're here for you, buddy, always. Napasalampak siya sa sahig at napasabunot sa sariling buhok. Isabella's smiling face flashed through his tortured mind, and then he realized something. Something more painful than losing her. Once again, his heart ached. He closed his eyes slowly, while tears are still streaming down on his face. He gripped his chest with his hands shaking. I fell in love with you, Isabella. I did. For the second time, someone saved me. And you saved me. How can he say these words now? How can he confess these feelings if the woman he fell in love with is now gone? It's too late, way too late now. I love her but I fell in love with her. Pagtatapat niya, niyakap siya ni 010 at hinimas ang kanyang likod. I know, he answered. But she's gone now. Chapter 15. Naupo si Helium sa Bermuda grass at nagsindi ng 2 kandila. Iniligay niya sa ilalim ng lapida ang bouquet ng lilies at nalungkot na ngumiti. It's been a year, Isabella, and I still can't forget what happened that night. Sobrang sakit pero kailangan kong magpakatatag dahil bibigyan ko pa ng hostisya ang pagkawala mo at ang pagkawala ng baby natin. I'm sorry. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin naibigay yun sa'yo, pero hindi ako titigil. May good news din ako sa'yo. Pansamantalang dito ako maninirahan sa Pilipinas. Siguro mga 6 na buwan kaya palagi na kitang mabibisita dito. Hinaplos niya ang lapida ng asawa at pinahid ang mga luhang nalalaglag mula sa mga mata. My heart is still yours, Isabella. I don't think I will be able to forget you. If forgetting you means loving and marrying other woman, I'd rather stay in love with you and suffer in silence. Huminga siya ng malalim at nahiga sa Bermuda grass. Ipinatong niya ang braso sa mga mata at tahimik na lumuha. I know you can't hear me anymore, but I will stay. I will still say it 1,000 times. I will love you forever and always, Isabella. Unti-unting gumagaan ang wigat ng kanyang dibdib dahil sa preskong hanging tumatama sa kanyang balat at dahil na rin sa mga huni ng mga ibon. Bigla siyang nakaramdam ng antok, kaya hinayaan niya ang sariling tangayin niyon. 3 araw na kasi siyang walang tulog dahil sa mga trabaho sa kumpanya na nakatambak na ng ilang buwan. Mabuti na lang din at pinag-leave siya ni Gunner sa organisasyon. Mas nakakapag-concentrate kasi siya sa kanyang kumpanya at sa paghahanap sa gunman na pumatay kay Isabella. He'd been tracing all the possibilities, suspecting his mother and father, and still found nothing. Minsan ay gusto na niyang patayin na lang ang kanyang ama, kahit na sinasabi nitong wala itong kinalaman sa mga nangyari. Ito naman kasi ang punot dulo kung bakit lumayo sa kanya si Isabella noon. Kung sana lang ay naprotektahan niya ng maayos ang kanyang asawa. Sana wala siya rito ngayon, dito sa puntod nito. Helium groaned when he felt something pinching and poking his cheeks. Dahan-dahan niyang tinanggal ang brasong nakapatong sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay nagmulat. His visions were blurred but he can see a small face, a woman's face. Nagsalubong ang kanyang mga kilay at kinusot ang mga mata. Bakit ka natutulog dito, mister? His heart thumped when he heard a familiar voice. Mabilis na bumangon siya mula sa pagkakahiga sa Bermuda grass nang biglang may bumangga sa kanyang noo na isang matigas na bagay. Oh, damn! Aray ko, ano ba? Ang sakit nun ah! Dinig na naman niya sa isang pamilyar na boses. Hinilot niya ang noo bago nag-angat ng muka. Napaawang ang kanyang labi nang makita ang babaeng sapo-sapo ang noo at nakangiwi. Nakaupo ito sa Bermuda grass at nakasuot ito ng puting dress na hanggang tuhod ang laylayan. Isabella? Is this a dream? She really looked like his Isabella because of her beautiful brown eyes, long and thick eyelashes, small pointed nose, and red pillowy lips that he gave and he have always loved. Ang pinagkaiba lang ay tuwid ang buhok nito. Isabella has a natural medium-length curly brown hair that made her look innocent yet sophisticated. But this woman, her looked like an angel with her long brown black straight hair. Bakit natutulog ka rito, mister? Napanganga siya at napatitig sa babae.
Oh, what? Sumimangot ito. Sabi ko, bakit ka natutulog dito? Sa sementeryo pa talaga? Tumuwid siya ng upo at tinitigan ang magandang babaeng kamukhang kamukha ni Isabela. Isabela? Tawag niya ulit sa babae. Is this a dream? Paninigurado niya. Napangiti ito na ikinakunot naman ng kanyang noo. Ang pangalan ko ay Isabel at hindi ito panaginip, mister. Nandito ka sa sementeryo. I know, your name is Isabel? Tumango ito. Lumipad ang tingin nito sa lapida na nasa paligid niya. Malungkot na gumiti ito. So, binibisita mo ang asawa mo? Siya pala si Isabela. Bakit mo nga pala ako tinawag na Isabela? Hindi pa rin niya maihiwalay ang mga mata rito. She looks exactly like you, except for the hair. Napatitig ito sa kanya. Ganun ba? Pasensya ka na pero hindi ako ang asawa mo. Tumayo ito at matamis na ngumiti sa kanya. That is my looks exactly like Isabella's too. Malapit nang mag-alas 3. Huwag ka nang matulog dito, mister. Baka bigla kang pagtripan rito at hold up ka pa. Tumayo siya at inayos ang damit. How about you? What are you doing here? Natawa ito ng mahina. Siyempre, may binisita ako. Hindi ko trip matulog dito sa sementeryo, no? Sige, alis na ako. Kusang gumalaw ang kanyang kamay. Mabilis na hinawakan nito ang kamay ng babae para pigilan ito sa pag-alis. Napalingon ito sa kanya na magkasalubong ang mga kilay. Bakit? Nagtataang tanong nito. Your full name. I want to know your full name. Isabel Montijer. Nabitawan niya ang kamay ng babae. His whole body shook when he heard her surname. Montijer. It's the same as Isabella's. Wala sa sariling hinapit niya ang babae sa bewang at niyakap ito ng mahigpit. Naramdaman niyang nanigas ang katawan nito. Mister? It's Helium. Helium. The way she speaks his name made his dying heart throb with pain. This is Isabella's voice. The voice he have been longing to hear again. This body is the same as hers. It felt like hers too. This natural smell, it's Isabella's too. Helium? His heart thumped like crazy. Hearing her saying his name brings back happy and heartbreaking memories from his past. Nag-init ang sulok ng kanyang mga mata. Isabella, he whispered. Nagulat siya nang itulak siya nito at malakas na sinampal. Pinukol siya nito ng isang nakakamatay na tingin. Sabing hindi ako ang asawa mo eh. Weirdo, manyakis, dyan ka na nga. Nagpapadyak ito sa inis at patakbong umalis. Wala siyang magawa kundi ang sundan ito ng tingin. He massaged his temple and let out a deep sigh. Tinawag siyang weirdo at manyakis ng babaeng yun. Hinarap niya ang puntod ni Isabela at malungkot na ngumiti. I'm sorry, wife. You have to see that, but there's a possibility that she's you. I have to go now, wife. I love you. Hinaplos niya ang lapida nito tsaka umalis na ng sementeryo. He drove his car to the nearest coffee shop and ordered black coffee and bottled water. He opened his laptop and typed Isabel Montijer's name on the search bar of his powerful database. Napangiti siya nang makitang kaunti lang ang larawang naroon at puro basic informations lang. She's working as a model of a certain clothing line here in the Philippines. Her complete address is also stated there, even the name of the company and company address. Most importantly, she's single and she has no parents. Oh, she's adopted. Napangiti siya. He scrolled down, and his eyes settled on the black and white photo of Isabel Montijer. Her hair was curled, so she looked exactly like his wife, Isabella Montijer. I don't believe in coincidence, woman. I'll dig deeper information about you. Once my suspicions are proved correct, I'll come and get you. I'll keep you and protect you. He closed his laptop and sipped his coffee. Tomorrow, he'll move. For now, titigil muna siya sa paghahanap sa gunman na iyon. He'll prioritize this Isabel Montijer. His eyes dropped on his phone when he heard it ring. Tinignan niya ang caller ID bago iyon sinagot. It's Ella William. Bumuntong hininga siya bago sinagot iyon. I don't have time for your shits right now. What do you want? Malamig niyang sabi sa kabilang linya. You don't talk to your wife like that, Garrett. Where have you been? I haven't seen you for ages. Demanding nitong sagot sa kanya. How many times do I have to tell you that I am not your husband, Ella? My father tricked you and used... Of course, he didn't, honey.
You may have lots of names, but you only have 3 registered names. Want me to name them? Paghahamon nito at natahimik naman siya. That means I am your full wife. Legally. He heard her chuckled. I want you to come home, honey. I miss you. Pinatay niya ang tawag nito. Nang inilagay niya ang cellphone sa babaw ng mesa at tumanog ulit iyon. Kaya naman ini-off na lang niya iyon para hindi na siya makontak pa nito. Hinilot niya ang sentido. How can he forget Ella William? She is right. Legally, he is still married to that princess. Masyadong tuso ang kanyang ama, kaya hindi nakakalusot ang mga prosesong pinagawa niya para mapawalang bisa ang marriage certificate. When Isabella died, his father and mother didn't contact him for 6 months. After he confronted them, kahit na umuwi na siya ng mansion, pumunta ng palasyo, hindi nagtatagpo ang kanilang mga landas, kaya naman kinailangan pa niya itong hanapin at pamanmanan. His father is acting strange this past few months, and the last country his father visited was Philippines. Strange indeed. Ano naman ang gagawin nito sa Pilipinas? Dahil doon mas lumalaki at mas lumalakas ang pagdududa niya sa ama. Ang kanyang ina naman ay hindi na siya kinukulit pa. Hindi tinatawagan para kamustahin man lang. Palagi itong nag-out of the country kasama si Ella. Bumuntong hininga ulit siya. Sa oras na malaman niya ang totoo, sisiguraduhin niyang pagbabayarin ang mga ito. Hindi siya magdadalawang isip na patayin ang mga ito. He smirked. Killing his parents is easy but risky. Malakas kasi ang koneksyon ng mga ito sa iba't ibang grupo ng mafia sa buong mundo. Isa ito sa mga pinakamalaking sikreto ng kanyang mga magulang. At pati na rin sa kanya. Only Killer Relic Einigel knows all his fucking secrets. Whenever Killer is curious and interested about something, he'll dig it up from roots to tips. And that's what happened. But that man can keep a secret, so wala siyang problema dito. After Killer knew that he was actually his cousin, mas naging malapit ang loob nito sa kanya at ganoon din naman siya dito. Speaking of that devil, hindi na siya nito binibisita sa kanyang bahay sa New York. Kumusta na kaya ito? Nasanay kasi siya noon na bigla-bigla na lang itong sumusulpot sa kanyang bahay, kagaya ni 010 na hindi marunong gumamit ng pintuan. Mahilig mag-akyat bahay ang dalawang iyon. Yo! Muntik na niyang matapon ang hawak na tasa sa sobrang gulat nang makita si Kill na umupo sa bakanting upuan na nasa kanyang harapan. Damn, can you show up normally? Inis na sabi niya sa bagong dating. Tumango ito at dinampot ang kanyang bottled water at ininom. Did I surprise you? And for your information, I showed up normally. I used the door, you shithead. I didn't blow up anything. Baliwalang tanong nito. Yes, you fuckhard. Ilang buwan kang hindi nagpakita sa akin kaya normal lang na magulat ako. Isa pa, nasa Pilipinas ako at paano mo nalaman na nandito ako? Kumunot ang noon nito. Are you okay? Of course, I'll know everything. I am Relic Cortajarena. Nakalimutan mo ba yun? Anyway, I found him. That gunman who shot your wife is connected to your second wife, Ella William. Nanginig ang buo niyang katawan sa balitang sinabi ni Kill. Are you certain? Tumango ito. I am Relic Cortajarena, cousin. Natawa siya ng mahina. Skipping your first and last name, I see. Ngumisi ito. I don't need his last name, fucker. Anyway, what's your plan? I have to set my priorities now. Let me show you something. Binuksan niya ang laptop at ipinakita ang file ni Isabel Montejer, pati na rin ang mga larawan nito. Nanlaki ang mga mata ni Kill sa nabasa at nakita. This should be on my top priority, yes? Tumango ito. How about if I help you? I'll kill that gunman, including your second wife. How's that? He rolled his eyes on him. You're living up to your name, huh? Killer is my name. Might as well become one, right? So, what's your decision? I am busy man and I am offering you my help. That means I can throw away some of my work for you. Ngumiti siya. Get that gunman for me. I'll be the one who'll kill him. And your second wife? Tinignan niya ito na masama. Will you stop calling her that? Call her by her name or bitch. Marahas na bumuga siya ng hangin. Ako na ang bahala sa kanya. She needs to taste my wrath. I'll torture her to death. Tumayo ito, bit-bit ang kanyang bottled water.
I'll call you in 3 days. Walang lingong lumabas ito ng coffee shop. Ini-off niya ang laptop at inilagay iyon sa kanyang bag. Inubos niya ang kape bago tumayo at lumabas. Time to spy on that woman. Pinaandar niya ang kotse at nagmaneho sa patungo sa address ni Isabel. He tried stalking someone before, and that was when he met Liel. Pero isang beses lang niya yung ginawa. So this will be the second time he'll be stalking someone. Damn, na-realize niyang nakakahiya palang gawin ang ganitong bagay. How can Kill do this? Like it's one of his hobbies. Alas 7 ng gabi na nang marating niya ang address ng bahay nito. Nakatira pala si Isabel sa isang apartment. Mukhang bago pa ang building na ito dahil nangangamoy pa ang mga pintura. He was about to go inside the building when he saw Isabel going out from the elevator. Mabilis na tumalikod siya at naglakad patungo sa kanyang sasakyan. He felt his heart beating so darn fast. Parang may nagkakarerahan sa loob niyon. Sumakay ulit siya sa sasakyan at sinundan ng tingin si Isabel. Napatiimbagang siya nang makitang sinalubong ito ng isang lalaki at hinalikan pa ito sa noo. Humigpit ang pagkakahawak niya sa manibela. Huminga siya ng malalim para ikalma ang sarili. Relax, Helium. It was just a kiss on the forehead. Kung si Isabela siguro ito, ay baka nabaril na niya ang ulo ng lalaking yun ngayon. No one kisses his wife on her forehead but him. Only damn him. Huminga siya ng malalim bago lumabas ng sasakyan. Lumapit siya sa dalawa at tinawag ang pangalan ng babaeng modelong nakilala kanina. Isabel! Nang magtama ang kanilang mga mata, ay bumilis agad ang pagtibok ng kanyang puso. Why is his heart reacting to this woman if she's not his wife? Helium? Napapikit siya nang marinig ang mahinang pagsambit nito sa kanyang pangalan. Parang pinipiga ang kanyang puso. Bahagya siyang ngumiti at nagmulat. Hi! Chapter 16. So, anong kailangan mo sa akin? Teka, sinusundan mo ba ako? Bakit ka nandito? Sunod-sunod na tanong nito habang ang lalaking kasama nito ay masama ang tingin sa kanya. Can I talk to you? Umiling ito. Hindi, nandito ang boyfriend ko kaya please umalis ka na. Walang kangiting-ngiting taboy nito sa kanya. He stared at her. She looked tense. Why is that? Or was it just his imagination? Baka naman takot lang itong magselos ang boyfriend nito. Marahas na bumuntong hininga siya sa katumango. Okay, sagot niya kay Isabel. Tinalikuran niya ito at ikinuyom ang mga kamay. Relax, wala ka pang napapatunayan. Sumakay ulit siya sa sasakyan at mabilis na pinaharurot paalis ng lugar na iyon. He drove his car to his penthouse. When he entered his room, he immediately removed all his clothes and went inside the bathroom. Magbababad muna siya sa bathtub. He needs to relax and think properly before doing stupid things. He is Helium, lahat ay dapat planado niya. Well, pagdating lang talaga kay Isabela ay nawawala sa tamang wisyo ang kanyang utak. Kaya dapat niyang kontrolin ang sarili. He will not mess this up again. Pinindot niya ang remote ng kanyang speaker bago ibinabad ang katawan sa bathtub. Ipinikit niya ang mga mata at nagpakawala ng malalim na hininga. Pagkatapos niyang mapakinggan ang tugtugin at maintindihan ang bawat liriko nito, ay tsaka niya naintindihan. Isabela healed him completely, but he realized it way too late. He was so scared to admit to himself that she managed to steal a piece of his heart. Natatakot siyang baka magkaiba ang nararamdaman nila para sa isa't isa. Natatakot siyang baka masaktan ulit siya, kaya naman nagkasya na lang siyang sabihin dito na gusto niya ito at pinagsisisihan niya iyon. Ngayong wala na ito, hindi na niya masasabi rito ang totoo niyang damdamin. I love you, Isabela. Madamdaming sambit ng kanyang puso at isipan. Napamulat ulit siya nang maalala ang magandang mukha ni Isabela. Damn, there goes the pain in his chest. It's numbing his whole body. It hurts so much. Hindi niya mapigilang sambitin habang nakahawak sa kanyang dibdib. Isabela. Akala niya ay hindi na niya kayang magmahal ulit, kagaya ng pagmamahal na ibinigay niya kay Liel noon. Pero nang mawala si Isabela sa kanya, sa mismong harapan niya ay napagtanto niyang mas higit pa ang pagmamahal na nararamdaman niya para rito kumpara sa una. Parang huminto ang pag-inog ng mundo nang makita niyang bumagsak ito at hindi na humihinga.
Nanginig ang kanyang mga kamay. Sa tuwing naaalala niya ang lahat ng iyon, ay parang kinakatay ang kanyang puso. Ipinikat niya ang mga mata at tahimik na lumuha. 1 taon na ang lumipas, pero parang mas lumalala pa ang sakit na nararamdaman niya, dulot ng pagkawala nito. Huminga siya ng malalim at pinahid ang mga luha. Ilang minuto lang ay unti-unti nang gumaan ang bigat sa kanyang dibdib at hindi na niya namamalayang nakatulugan na pala niya ang pag-iisip sa magandang mukha ng kanyang yumaong asawa. 5 hours later. Nagising si Helium dahil sa ginaw na nararamdaman. Napamura siya ng paulit-ulit nang makitang nasa bathtub pa pala siya. Mabilis na bumangon siya at nagbanlaw. Hindi niya alam kung ilang oras siyang nakababad doon at mukhang lalagnatin na siya. Pagkatapos ay maligo ay nagbihis siya ng makapal na long sleeve na turtleneck at cotton jogging pants. Giniginaw pa rin siya kaya naman pinatay niya ang aircon at nahiga sa kama. Nagkumot siya at tinitignan ang oras sa wall clock. Malapit na palang mag-alas 12 ng hating gabi at hindi pa siya kumakain. Nang kumalam ang kanyang tiyan ay umalis siya sa kama at dinampot ang kanyang pantalon na nasa sahig. Pagkatapos ay kinuha ang cellphone sa bulsa. Humiga ulit siya sa kama at nag-browse ng mga restaurant. Magpapadeliver na lang muna siya. Kailangan niyang kumain para makainom siya ng gamot. Marami siyang gagawin bukas kaya hindi siya pwedeng magkasakit. Lumipas ang 30 minutos, narinig niya ang tunog ng doorbell. Pinilit niya ang sariling bumangon at umalis sa kama. Mabigat ang kanyang katawan at nanghihina siya. Parang nanlalabo rin ang kanyang paningin. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa pinto ng kwarto at lumabas. Maingat na bumaba naman siya sa hagdanan. Pagkatapos ay niyakap ang sarili. Damn, bakit ba kasi nakatulog siya sa bathtub? Kinusot niya ang mga mata bago binuksan ang main door. Yes, delivery sir, walang kasigla-siglang wika ng delivery girl. Tinignan niya ito at muntik na siyang mabuwal mula sa pagkakatayo nang makita niya ang mukha ng delivery girl. Nakasuot ito ng kulay blue na lumang jacket at gray cap. Nakalugay ang kulot nitong buhok at walang kolorete sa mukha. Habang nakatitig siya rito, ay unti-unti nang bumibigay ang kanyang tuhod. Ayos lang ba kayo? Mahinang tanong ng babae. Shut this. It's Isabella's voice. Pero baka mali lang ang pagkakarinig niya at baka namamalikmata lang din siya. Mahina siyang natawa, tinapik ang sariling pisngi. Lahat na lang yata ng babae si Isabella ang nakikita niya. Nababaliw na yata siya. Hey, tawag niya sa delivery girl. Po, sagot agad nito. Fuck, I feel like I'm going to faint. Help me, I'll pay you extra. Tinalikuran niya ito at dahan-dahang humakbang patungo sa mahabang sofa. Ha, teka. Nang bumagsak ang kanyang katawan sa sofa, ay narinig niya ang pagtili ng babae. Sabay takbo patungo sa kanya. Narinig din niya ang malakas na pagsarado ng pinto ng kanyang penthouse at ang tunog ng cellphone. Teka, gising! Tinapik nito ang kanyang pisngi. Ay, ang init mo sir, nako, anong gagawin ko? Napatitig siya sa gwapong lalaking nakahiga sa mahabang sofa. Dahan-dahang pinunasan niya ang mukha nito ng bimpo. Mainit pa rin ito pero hindi na niya kagaya kanina. Medyo bumaba na ang lagnat nito. Bumuntong hininga siya at sinulyapan ang wall clock. 3:00 na ng madaling araw. Sigurado siyang papagalitan siya ng kanyang manager mamaya dahil hindi siya nakabalik agad sa restaurant. Hindi rin niya na-deliver ang dalang orders. Baka nga wala na siyang babalikan na trabaho. Sinimangutan niya ang gwapong lalaki bago tumayo at naglakad patungo sa pintuan. Inis na sinipa iyon. Bakit ba kasi ayaw mong bumukas? Anong problema mo? Kausap niya sa pintuan. Napapadyak siya at bumalik sa kusina. Iinitin na lang niya ang mga pagkain. Siya na lang ang kakain ng mga yon. Gigisingin din niya ang gwapong lalaki para makakain din ito at para makainom na ito ng gamot. Speaking of gamot, wala siyang makitang gamot dito. Nalibot na niya ang buong lugar. Ay oo nga pala, may 2nd floor pa. Pero ayaw naman niyang umakyat doon. Baka kapag may nawala, siya pa ang mapagbintangan. Pagkatapos niyang initin ang pagkain ay mabilis na kumain siya at dinalhan ang gwapong lalaki sa sala. Maingat na niyugyug niya ang balikat nito. Umungol ito. Nakagat niya ang ibabang labi, bakit ang sexing pakinggan? Tumikhim siya at niyugyug ulit ang balikat nito. Gising, kain ka muna sir, may gamot ka ba rito? Saan nakalagay? Sunod-sunod na tanong niya sa gwapong lalaki. Nagulat siya nang bigla itong magmulat at bumangon.
Napaatras siya at nawalan ng balanse. Kaya naman bumagsak siya sa carpet. Napaigik siya. You! Ako yung delivery girl, sabi mo. Nanlalaki ang mga mata nito nang mapatingin ito sa kanya. Bumilis naman agad ang pagtibok ng kanyang puso. Napakaganda naman kasi ng mga mata nito. At saka ngayon lang niya ito natitigan ng maayos, na nakadilat. International model ba to? Artista sa Hollywood? You? You na naman sa isip niya. Wala ba itong salitang ibang alam bukod sa you na yan? At saka bakit parang gulat na gulat ito? Napaawang ang kanyang labi at mabilis na tumayo nang may ma-realize. Hindi ako magnanakaw ha. Pinapasok mo ako rito kanina. Humingi ka lang ng tulong sa akin at saka may problema yata ang pinto mo. Itinuro niya ang main door. Ayaw bumukas eh, kaya hindi ako makaalis. Sigurado akong papagalitan ako ng manager ko bukas at may posibilidad na mawalan ako ng trabaho. Alam mo bang sobrang hirap ang pinagdaanan ko para lang makapagtrabaho? Marami akong utang na kailangan kong bayaran. Tapos pagbibintangan mo akong akyat bahay. Aba, gago ka rin no? For your information. Parang nalaglag sa sahig ang kanyang puso. Nang tumayo ito at hinapit siya sa bewang. Napasinghap siya nang bumaba ang labi nito sa kanyang labi. Pakiramdam niya ay tumigil ang pag-inog ng mundo at nablangko ang kanyang isip. Mas dumoble ang bilis ng pagpintig ng kanyang puso at hindi siya makahinga ng maayos. Diyos ko, hinahalikan siya ni Adonis. Bago pa siya makapag-react ay pinakawalan na nito ang kanyang labi. Napatingala siya rito. Nag-init ang kanyang pisngi. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya. What's your name? Isabella. Isabella Montijer. Kumislap ang saya sa mga mata nito at niyakap siya ng mahigpit. Napangiwi siya sa sakit. Hindi ako makahinga at masakit, reklamo niya. Mabilis na pinakawalan siya nito. Gumiti ito sa kanya at umiiyak ito. Bigla siyang kinabahan sa di malamang kadahilanan. Bakit ka umiiyak? Pinahid nito ang mga luha at malungkot na ngumiti. You're back. This is not a dream, right? Nagsalubong ang kanyang mga kilay. Totoo ako. He cupped her face and kissed her lips softly. Yes, you are real. This is not a dream. Hindi siya makapagsalita. Ano bang nangyayari dito? Teka, baliw ba ang lalaking to? Hala, pasimple niya itong itinulak. May sakit ka ba sa utak? Teka, napagkamalan mo akong jowa mo? Ex-jowa? Sinalat niya ang noo nito. Medyo mainit ka pa, baka dahil sa lagnat. Hinawakan nito ang magkabilang balikat niya at pinagpantay ang kanyang mga mukha. I am your husband. It's me, Helium. Sven Malis. Helgaric Salvatore Einigel. It's me, Isabella. Napangiwi ulit siya. May something nga sa utak ang gwapong nilalang na to. Sayang. Kailangan niyang makaalis dito. Pero paano? Mukhang mahihirapan siya sa isang to. Tumawag na lang kaya siya ng pulis o security. Pero paano nga? In fairness, ang dami mong pangalan ha. Umatras siya at tinabig ang kamay nito. Isabella ang pangalan ko. Pero sigurado akong ito ang unang pagkikita natin. Kaya hindi kita kilala, sir. Mukhang okay ka na. Pwede na ba akong umuwi? Mabilis itong umiling. Natampal niya ang noo. Sabi na nga ba eh. Diyos ko, ano ba itong napasok niya? Paano siya makakalabas dito ngayon? I won't let you go, never. Nakagat niya ang ibabang labi. Napaka-romantic ng line na yun. At saka gwapo pa ang nagsabi sa kanya. Matutuwa sana siya pero may sayad ang lalaki eh. Sir, delivery girl lang po ako. Hindi niyo po ako asawa. Umiling ulit ito at naupo sa sofa. Naihilamos nito ang mga palad sa muka. Sit down, we need to talk. Tinaasan niya ito ng kilay. Ano namang pag-uusapan natin? Kailangan niyang sabayan ang lalaking to at baka kumaliwa ang utak. Baka bigla siyang bugbugin. Do you have a twin? Isabel Montijer? Nagulat siya sa sinabi nito. Paano nito nalaman na may kakambal siya? Paanong... You must be thinking that I am a crazy person. Bumuntong hininga ito. I'm not. Isabella and I wasn't kidding when I said that you are my wife. Ang totoo, hindi rin ako makapaniwalang nandito ka. Na nakita kita. Na nahalikan kita. Do you want to know why? Malungkot itong gumiti at pinahid ang mga luhang bumagsak sa pisngi nito.
Because you died in front of me a year ago. Sinalakay ng kakaibang damdamin ang kanyang puso. Hindi niya maiproseso ang mga sinabi nito sa kanya ngayon. Umiling siya. Hindi kita kilala, sir. Pwede bang pakibuksan yung pinto? Kailangan ko na umuwi. Baliw ka na nga siguro. For your information, mas masigla pa ako sa kalabaw ng mga nakaraang taon. Paano ako mamamatay? Tangina, bulyaw niya sa gwapong lalaki. Napatitig ito sa kanya. Really? We'll see about that, Isabela Monteher. Enter the code on the monitor so that you can open the door. It's 070815. Inirapan niya ito at nagmarcha patungo sa pinto. Nang ma-enter niya ang 6 na numero, ay bumukas iyon. High-tech? Nilingon niya ang baliw na lalaki. Pagaling ka, sir. Patakbong lumabas siya ng penthouse at pumasok sa nakabukas na elevator. Nasapon niya ang dibdib. Sobrang bilis pa rin ang pagpintig ng kanyang puso. Kinuha niya sa bulsa ang plastic bottle at ininom ang gamot kahit walang tubig. Hinimas niya ang dibdib. Diyos ko, delikado sa puso niya ang ganoong klaseng lalaki. Salamat po at tinulungan niyo akong makalabas doon. At ikaw, Hart, relax ka na, nakakalabas na tayo. Baliw ba talaga ang lalaking yon? Nakakapanghinayang gwapo kasi. Pero paano nga nito nalaman na may kakambal siya? Kakilala nito si Isabel? Hala, napagkamalan pa siyang asawa. Baka si Isabel ang tinutukoy nito. Pero may boyfriend yon at saka single talaga ang status ng kanyang kapatid. Bawal sa ahensya nito ang mga kasal na at may kontrata itong pinirmahan. Diyos ko, isa ba ito sa mga sikretong itinatago ni Isabel sa akin? At saka napakagwapo nung lalaki. Ipinagpalit ito ni Isabel sa mahanging lalaking yon. At saka ang yaman pa nito. High-tech yung pinto, bes. Napailing na lang siya. Hindi mo na niya sasabihin kay Isabel na nalaman na niya ang isa sa mga sikreto nito. Chapter 17. Helium smirked when he saw nothing about Isabela Monteher's identity in his powerful database. Kahit sa Philippine government database, ay wala rin at alam niya kung bakit. It's his father's doing. You're not that brilliant, father. This time, I'll make sure you won't touch her even the tips of her hair. Isinarado niya ang laptop at umalis sa kama. Thank God. Konti na lang ang lagnat niya. Pupuntahan muna niya si Isabela sa restaurant na pinagtatrabahuhan nito. Tinignan niya ang oras sa suot na relo. 5:00 na ng hapon. Sigurado siyang papasok na ito sa trabaho. Isinuot niya ang itim na leather jacket at lace-up boots at binitbit ang laptop bago lumabas. Ginamit niya ang kanyang chrome Lamborghini Veneno. This is a 250 million peso car at iilang tao lang ang meron nito sa Pilipinas. Sinadya niyang talagang gamitin ito para magpakitang gilas kay Isabela. The Isabela he knew before loves money. So he'll test this new Isabela. Madali lang naman kasi itong basahin. 45 minutes later, pinagpiyastahan ng mga mata ang kanyang sasakyan. Pagkatapos niya itong ipark sa mismong harap ng restaurant. Pagbaba niya ay inayos niya ang suot na leather jacket at aroganting ngumiti sa mga taong nakatingin sa kanya. The moment he entered the restaurant, he saw Isabela wearing the same clothing but still managed looking so beautiful. His heart pounded. This time he is sure that she's his wife. Yes, his heart pounded too when he saw Isabel, but he had doubts. But this woman, his heart is telling him that she's the one. He walked towards her, not minding the eyes and murmurs around the resto. When their eyes met, he couldn't help but smile, showing his perfect set of white teeth. Hi, Isabela blushed. Bakit ka nandito? Anong ginagawa mo dito? Want to have dinner with me? Actually, the truth is, I am here to kidnap you. But I'm starving, so, yeah. Have dinner with me. Nang hindi ito sumagot ay pinalamlam niya ang mga mata. Please? Bumuntong hininga ito at itinuro ang may katandaang babae na nakatingin sa kanila at nakanganga pa. Hula niya ay ito ang manager nito. Sige, tutal, tinerminate naman niya ako eh. Tara na. Iniyakap nito ang isang braso sa kanyang braso at nilingon ulit ang manager. Boyfriend ko pala. Inirapan ito ni Isabela at hinila na siya palabas ng restaurant. Nang tumigil sila sa tapat ng kanyang sasakyan, ay napaawang ang labi nito. Sasakyan mo to? Natawa siya ng mahina. Yes, hinawakan niya ang kamay nito
at hinila patungo sa passenger seat. Pinagbuksan niya ito ng pinto at inalalayang sumakay. Ang gara-gara naman itong kotse mo. Nakakahiya, sir. Pinaandar niya ang kotse at minitian lang ito. Dinala niya ito sa isang Japanese restaurant. Noong unang beses na kumain sila ni Isabela sa labas, ay dito mismo sa restaurant na to. He's hoping to see a reaction from her, pero wala. Naupo sila sa sulok ng restaurant at hinayaan niyang ito ang mag-order ng mga pagkain. Nangingiting pinagmasdan niya ito habang umu-order. Ang dami kasing itinuturo nito. Kaya mo bang bayaran lahat ng mga in-order ko? Tanong nito sa kanya. Baka mapahiya tayo. He stared at her with amusement. Oo naman, kaya ko ring bilhin ang buong restaurant na to. Napangiti ito. Hambog ka rin, no? Yung mga malls, kaya mo? Kaya ko ring bilhin ang mga yun. Dinaasan siya ng kilay. Bakit? Ano bang trabaho mo? Para silang bumalik sa dati. Tinanong din ni Isabela noon kung ano ang trabaho niya at kung ano ang mga pinagkakakitaan niya. Wala sa sariling napangiti siya. I am an orthopedic surgeon. Hindi ko alam kung ano yun. Ano ba yun? I diagnose and treat bones, joints, ligaments, tendons, and muscle disorders. Tinitigan niya ito. I'll guess your next question, magkano ang sahod ko? Tumango ito. I earn dollars, so that would be millions a month. So I'll guess your next question again. Ano ang iba ko pang pinagkakakitaan? Tumango ulit ito pero ngayon ay may mga ngiti na ito sa mga labi. I have a company. My company is distributing pharmaceuticals, medical supplies, equipments, and care management tools, and providing health information technology. I own thousands of pharmacies in the US, Europe, and Asia. Lumawak ang pagkakangiti nito. So mayaman ka talaga. Bakit pinagpalit ka ng kapatid ko? Nanlaki ang mga mata nito at napahawak sa sariling bibig. Sumeryoso siya at bumuntong hininga. So iniisip pala nitong ang kakambal nito ang asawa niya. Hey, she's not my wife. I just met her once. I thought she was you. Inirapan siya nito. Hindi nga ako ang asawa mo. Baka magkamukha lang kami. Titigan mo ako ng maayos. Napangiti siya at napailing. I am. Umangat ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi nito. You have a brown curly hair. Your lips are little thicker than your sister. Light brown and kulay ng mga mata mo at sa kanya naman ay chocolate brown. Napansin mo rin yun? Hindi makapaniwalang sabi nito. Tumango siya. I know you're the one. I just need to find out what happened to you after, I just need to find out something. Tinitigan siya nito. Answer me with all honesty, Isabela. Were you hospitalized before? Umiling ito at nag-iwas ng mga mata. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Mas malakas pa ako sa kalabaw kaya imposibleng ma-hospital ako. Mukhang kailangan niya itong pagsalitain. Mukhang mailap kasi ito sa mga tanong niya. He can read gestures and facial expressions, and Isabela is showing him something, and that something is the answer to his questions. Where are your parents? Patay na daw sila noong mga bata pa daw kami. Ilang taon ka na? 29. Ilang taon na ang kapatid mo? Natawa ito. 29 din syempre, kakambal ko nga, di ba? Saan kayo ipinanganak? Natahimik ito. Lihim naman siyang napangiti. Sabay ba kayong lumaki? Ha? Sabay ba kayong lumaki? Kailan kayo nagkakilala? Putol niya rito. Last year. Bingo, hinitian niya ito. Eksakto namang dumating ang mga pagkaing in-order nito. Sinulyapan siya nito at nang makita na ito ang nakatitig siya rito, ay mabilis na nagbaba ito ng tingin. You're the one. Kumain ka na, masarap to. Tumango lang ito. At dahil tahimik itong kumakain, hindi na lang din siya nagsalita pa. Pagkatapos nilang kumain ay nagpa-take out pa ito. She's really his wife. Walang duda at iyon ang nararamdaman niya. Pwede bang ihatid mo na ako sa apartment namin? Ituturo ko na lang sa'yo ang daan. Umiling siya na ikinalaki naman ng mga mata nito. I told you before that I am kidnapping you, didn't I? Nakangising sabi niya kay Isabela. Hinampas nito ang kanyang balikat. Hindi magandang biro yan. I wasn't kidding. Isinuot niya ang seatbelt rito at pinaharurot ang sasakyan. She poked his cheek and that made him smile again. Nagjo-joke ka lang eh. You'll see. Natahimik ito kaya nilingon niya ito. Wala siyang mabasang ekspresyon sa mukha nito.
Isabella looked away and faced the tinted window. Alam mo, sayang ka. Why is that? Gwapo ka sa kasana at saka mayaman pa. Pero may toyo ka pala sa utak. Tumiim ang kanyang bagang. I don't care, Isabella. I don't care if you keep calling me crazy. I found you and I will keep you. He heard her chuckle. Hindi ako bagay at saka ilang beses ko bang. I won't listen to you. Ito ang desisyon ko at hindi mo ako mapipigilan. Matigas niyang sabi. Kung kinakailangang iposas pa kita para mapanatili ka, gagawin ko. Dagdag niya. Tinatakot mo naman ako. Psychopath ka ba? Sadista? Diyos ko naman. Humigpit ang pagkakahawak niya sa manibela. I don't care. I will keep you and protect you. Sa mga pocketbooks ko lang naririnig ang mga katagang yan. Doon kinikilig ako. Pero ngayon may nagsasabi na sa akin parang nakakatakot pala. Hindi niya ito sinagot. God, what happened to his wife? Kung madaldal si Isabella noon, mas lumalaya pa yata ngayon. Ang dami nitong sinasabi at palaging may sagot. Nagsisimula na siyang mairita. Gwapo sana. Maluwag naman pala ang tornilyo. Bahala ka nga dyan. Ngumisi siya. Damn, you're making me angry right now, Isabella. I'll make sure to punish you later. Be ready, love. Nagulat siya nang hampasin siya nito sa balikat. Hey, that hurt! Inulit pa talaga nito iyon ng 2 beses. Isabella, stop it. I'm driving. Rapist ka rin ha? Ha? Virgin pa ako, visit ka? Sigaw nito sa kanya. Wait, what? Virgin? Malakas na naapakan niya ang brake kaya muntik na itong mapasubsob sa dashboard. Mabuti na lang at may seatbelt ito. Binalingan niya ito. You're a virgin? Hindi makapaniwalang tanong niya kay Isabella. Iniharang nito ang mga braso sa dibdib at pinukol siya ng masamang tingin. Siyempre no, hindi pa ako nagkaka-boyfriend. Umiling siya. No, you're not. If she's still a virgin, then she's not his wife. Then how about Isabella? Nagkamali ba siya? No, the woman he's with right now is his wife. He can feel it in his heart. Isang malakas na sampal ang nagpabalik sa kanyang katinuan. Tinignan niya ng masama si Isabella. What was that for? Virgin ako. Bakit? Pinagdududahan mo yon? Iniinsulton mo ang pagkababae ko. Galit na bulyaw nito sa kanya. He started the engine and drove. We'll see about that later. Ano? Sigaw na naman nito. Keep quiet. Hindi niya mapigilang sigaw. Shut up or I'll fuck you right here, right now. Don't test my patience, woman. It's already wearing thin. Natahimik ito kaya naman nakahinga siya ng maluwag. Hindi siya nagbibiro sa sinabi kanina. Aalamin niya iyon mamaya. Fuck, she's his wife, not Isabel. An hour later. Malungkot na ngumiti si Helium nang makitang nakatulog na si Isabella. Maingat na binuhat niya ito at isinakay sa helicopter. Dadalhin muna niya ito sa isla para kahit na tumakas ito, ay wala itong mapupuntahan. Kung gusto talaga nitong tumakas, pwede itong manirahan sa gubat. Pagdating nila sa isla ay tulog na tulog pa rin si Isabella. Binuhat niya ito at dinala sa master's bedroom. Iho, sigurado ka bang si Isabella talaga yan? Gusto niyang tumango at sumagot ng oo, pero kailangan muna niyang kumpirmahin ang lahat. Hindi niya ako naaalala, Manang. Sana walang makaalam na narito siya. Huwag na huwag niyo pong ipagsasasabi kahit na sa mga kaibigan ko na tumatawag dito. Tumango ang matanda at ngumiti. Walang problema, Iho. Sana siya nga si Isabella. Hindi mo naman nakita ang bangkay niya noon, di ba? Kaya malaki ang posibilidad na siya nga si Isa. Sige na, magpahinga ka na. Kami na ang bahalang magsarado sa buong mansyon. Tumango siya at nagpasalamat sa matanda. Tama ang sinabi nito na malaki ang posibilidad na buhay nga si Isabella dahil hindi niya nakita ang bangkay nito noon. Hindi niya kasi kayang tignan iyon. Ang kaibigang si 010 ang nagproseso ng lahat-lahat dahil wala siyang silbi ng mga panahong iyon. Nagluluksa siya sa pagkawala ni Isabella. Walang araw at gabing hindi niya nilulunod ang sarili sa alak. Yun kasi ang nagsisilbing pampatulog niya. Naupo siya sa gilid ng kama at hinaplos ang pisngi ni Isabella. Bumaba ang mga mata niya sa bandang dibdib nito. Isabella was shot twice in the chest and 1 bullet hit her heart. Iyon ang dahilan ng pagkasawi nito. Dahan-dahang hinubad niya ang suot nitong jacket at tinupi. Itinaas niya ang t-shirt nito. Nanginig ang kanyang buong katawan at tumigil ang pagtibok ng kanyang puso nang makita ang 2 peklat sa dibdib nito. It's really you.
Inayos niya ang suot nitong t-shirt at nahiga sa tabi nito. Hinapit niya sa baywang at niyakap. Isabela. Mahinang nasambit niya habang may ngiti sa mga labi. You're alive. Nagising si Isabela dahil sa hindi siya makahinga ng maayos. May mabigat na bagay ang nakadagan sa kanyang tiyan at dibdib. Ano bang nangyayari? Dahan-dahan siyang nagmulat ng mga mata at ganoon na lang ang kanyang pagkagulat nang makita si... Teka, ano ulit ang pangalan ng lalaking to? Pilit na inaalis niya ang braso nitong nakapatong sa kanyang dibdib at ang binti nitong nakapatong naman sa kanyang tiyan. Hinihingal na umalis siya sa kama. Napahawak siya sa kanyang dibdib at sinapo ang ulo. Natatarantang kinuha niya ang plastic bottle sa kanyang bulsa at ininom ang 2 tabletas. Nanginig ang kanyang kamay. Diyos ko, nakalimutan na naman niyang inumin ang kanyang gamot kagabi. What's that? What's that in your hand? Napapitlag siya at napatingin sa lalaking ngayon nakaupo sa kama. Ano ulit ang pangalan nito? Hindi niya maalala. Ibubulsa na sana niya ang gamot nang bigla nitong hablutin iyon at umalis sa kama. Para saan to? Tanong nito sa kanya. Akin na yan. Importante sa akin yan. You're not answering my question, Isabela. Para saan ang mga tabletas na to? Para sa puso yan. Akin na yan. Naningkit ang mga mata nito. Do you have a heart problem? Tumango siya. Oo, kaya akin na yan. Hinimas niya ang dibdib. Sumasakit na naman iyon. Binuksan nito ang plastic bottle at kumuha ng isang tabletas na ikinakunot ng kanyang noo. I'll check this tablet. Bakit walang label to? Anong pangalan ng gamot na to? Hindi siya makasagot. Ang totoo, hindi rin niya alam. Si Isabel lang kasi ang bumibili nito dahil ito naman ang humahawak ng reseta na galing sa doktor. Please tell me. Tell me that you know what this is. Umiling siya. Si Isabel ang bumibili ng gamot ko at nasa kanya ang reseta ng doktor ko. Marahas na bumuntong hininga ito. How many tablets a day? Tanong na naman nito sa kanya. 4, 2 sa umaga, 2 naman sa gabi. Okay, I'll check this tablet later. Ano bang sakit mo? Kahit na hindi ako cardiologist, may alam din naman ako. Nag-iwas siya ng mga mata at hinimas ulit ang kanyang dibdib. May bala malapit sa puso ko. What the? Natawa ito ng mahina. I know I shouldn't be happy with that, but you just confirmed that you really are my wife. Hinaplos nito ang kanyang pisngi at ginawaran siya ng masuyong halik sa mga labi. You're alive, you're back. Iniwas niya ang mukha at tumikhim. Bakit ka ba nanghahalik? Hindi nga ako ang asawa mo. At saka ano nga ulit yung pangalan mo? This time, I won't lie about it. My real name is Hel. Hel Garrick Salvatore Ainigel. You can call me Garrix. Napatingin siya rito. Bagay sa'yo ang pangalan mo. Bad boy na bad boy ang dating. Tapos may mga higaw ka pa. Sa 2 tenga talaga. Para ka namang babae. Tumikhim siya. Bakit mo pala gustong i-check ang gamot na iniinom ko? Sumeryoso ito. Cause you don't even know what this is. I just need to make sure that you're taking a right medication. Umangat ang isang kamay nito at hinaplos ang kanyang dibdib. We need to check the bullet inside your heart before removing it. I'll ask an advice from my friend. For now, i-check ko muna ang gamot mo. Nang talikuran siya nito ay mabilis na pinigilan niya ito. Garrix, may sasabihin ako sa'yo. Nilingon siya nito. Ano yon? Na nagsinungaling ako nung sabihin ko sa'yong mas malakas pa ako sa kalabaw. Natawa ito ng mahina. Alam ko. Hinapit siya nito sa bewang at niyakap. We need to talk properly. Tell me everything, Isabela. No lies, just trust me. Niyakap din siya nito. Sige. Naupo sila sa kama. Sumandal siya sa headboard at huminga ng malalim bago nagsalita. Nakomatos ako ng 3 buwan pagkatapos kong mabaril ng 2 beses sa dibdib. Pagising ko, wala akong maalala sa mga nangyari sa akin. Sa buhay ko, yung naaalala ko lang ay yung pangalan ko. Tapos isang araw may bumisita sa akin. Si Isabel ang kakambal ko. Ikinuwento niya sa akin ang mga nangyari at kung sino talaga ako. Sabi niya, pauwi na daw ako sa amin nung mabaril ako ng isang di kilalang lalaki. Baka daw napagkamalan lang ako. At saka yung lalaki, hindi pa nahuhuli hanggang ngayon. Tumango-tango ito. I see. So, who paid the hospital bills? How was your doctor? Kumunot ang noo nito. Hindi ko maalala ang pangalan ng doktor ko.
Ginamit ni Isabel ang ipon niya sa pagmomodeling para ipambayad sa hospital. Tumayo ito at kinuha ang cellphone sa bedside table. Give me a minute. Hello, Kil? Do me a favor, buddy. Can you investigate someone for me? Isabel Monteher. Isabel, and can you get the medical records of Isabella Monteher? Forward it to our cardiothoracic surgeon bastard friend. I need his opinion about her case and advice. You know which hospital, right? I need it ASAP, my man. Ibinulsa nito ang cellphone pagkatapos ay naupo sa gilid niya. I'll explain everything to you once I receive the investigation results. For now, how about breakfast on the terrace? Bakit kailangan mo pang paimbestigahan ang kapatid ko? He pat her head and smiled. Because you don't have a twin sister. Wala munang mga tanong ngayon. Give me a week to gather all the informations that you and I need. And then after that, I will tell you everything what happened that night a year ago when you were shot, okay? Wala sa sariling tumango siya. Hindi niya kilala ang lalaking ito pero bakit pinagkakatiwalaan na agad ng puso niya ang mga salita nito? Akala niya ay medyo maluwag lang ang tornilyo nito sa utak. Pero ngayon, masasabi niyang nasa tamang pag-iisip ito. Parang seryoso talaga ito at kapanipaniwala talaga. At saka mukhang kilalang kilala talaga siya nito. Sige, pagkakatiwalaan kita. Pero may isang tanong ako at kailangan mo itong sagutin ngayon din. Ano yun? Asawa ba talaga kita? Napatitig ito sa kanya pagkatapos ay bumuntong hininga. Anong ibig sabihin ng buntong hiningang iyon? Iba ang nararamdaman niya ngayon. Parang may mali. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha nito. Nababasa niya ang pag-aalinlangan sa mga mata nito. Yes. Sinungaling. Chapter 18. 3 araw na ang lumipas nang dalhin siya ni Garrick sa isla. 3 araw na rin niya itong hindi nakikita. Kinidnap siya nito tapos iiwan siya nito rito nang hindi man lang nagpapaalam. Ha, si Raulo talaga. Pagkatapos niyang kumain ay padabog na tumayo siya, dahilan para matumba ang silya. Nilingon siya ni Manang Gloria. Ngumiti ito sa kanya. Napakabait talaga nito. Nahihiya tuloy siya rito. Tatakas ka na naman ba? Baka may mga mababangis na hayop sa kagubatan. Wala pa naman dito si Sir, walang magliligtas sa'yo. Umiling siya. Hindi na po ako tatakas, maglilibot-libot na lang po muna ako. Salamat sa masarap na pagkain. Tumango ito, walang anuman. Tinalikuran niya ang matanda at lumabas ng kusina. Naboboard na siya rito at saka nag-aalala siya kay Isabel. Wala naman kasi siyang cellphone at kung meron man, wala naman siyang number nito. Sigurado siyang nag-aalala na ito sa kanya. Baka masiraan iyon ng bait, kakahanap sa kanya. Lumabas siya ng mansyon at naglakad-lakad sa garden. Napakaganda ng isla. Nasa Pilipinas pa kaya siya o nasa ibang bansa? Naupo siya sa upuan na gawa sa kahoy at binusog ang mga mata sa mga magagandang bulaklak sa hardin. Nang pumasok ang gwapong mukha ni Garrix ay sumamangot siya. Nakaramdam siya ng pagkairita kaya padabog na tumayo siya nagpapadyak. Buisit, nasaan na kaya ang lalaking yun? Naglalakad siya patungo sa lake at hindi niya napansin ang poste sa kanyang harapan, kaya naman bumangga siya roon. Muntik pa siyang matumba. Sa sobrang inis, sinipan niya ang poste. Huwag kang humarang-harang sa dadaanan ko. Gusto mo ng away? Sige, pagbibigyan kita. Iha, okay ka lang? Gulat na napalingon siya sa mamay-ari ng boses. Manong, ano ulit ang pangalan ng asawa ni Manang? Teka, ano ulit ang pangalan nila? Ayos lang humanong, magpapahangin lang ako sa lake. Mabilis na tinalikuran niya ang matanda at patakbong pumunta sa lake. Napahawak siya sa ulo. Nakaramdam siya ng kaunting kirot doon. Bakit hindi niya maalala ang mga pangalan ng mga ito? Minsan na ring nangyari sa kanya ang ganito. Bigla-bigla niyang nakakalimutan ang mga pangalan ng taong nakikilala niya, pati na si Isabel. Anong nangyayari? Sa kabilang banda, nanginig ang buo niyang katawan habang nakatitig sa resulta ng pinatest niyang gamot. Damn! Ito ang gamot na iniinom ni Isabela simula nang magising ito mula sa pagkakakoma. Ibig sabihin matagal-tagal na nitong mini-maintain iyon. I'll kill them. I'll kill them all, galit na sambit niya habang nakatitig pa rin sa papel na hawak. Inakbayan siya ni Kil. I will help you, dearest cousin. Anyway, nasa akin na yung gunman.
How about we kill him first before going back to your island? Baka naiinip na yun kakahintay sa atin. Huminga siya ng malalim para pakalmahin ang sarili. Sinong nagbabantay roon? Sina Thunder at 010. Okay, let's go there. Using his helicopter, they went to Kill's secret hideout. Hindi niya alam kung bakit may sekretong hideout ito na para bang isang rebelde. Wala na siyang pakialam dun. Ang importante ay mapatay niya ang gunman na bumaril kay Isabela. Ang taong dahilan kung bakit naging ganito ang lahat. At higit sa lahat, ang taong dahilan kung bakit namatay ang baby nila ni Isabela. Pagbaba nila sa helicopter ay sinalubong agad sila ni 010. Kumakain ito ng piatos at may sito na inumin pa sa bulsa ng suot nitong itim na cargo pants. Ngumiti ito sa kanya. Why are you here, fucker? Ngumisi ito. I have free time and I'm bored so I help. Man, I discovered something. Let's talk about it inside the house. This is serious as fuck. Tumango siya at sumunod dito. Pagpasok niya ay nakita niya ang lalaking nakatali sa upuan, nakapiring at naka-duct tape ang bibig. Sumiklab ang galit sa kanyang puso at nagdilim ang kanyang mga paningin. Malakas na sinuntok niya ang mukha ng lalaki, dahilan para matumba ang upuan. Inapakan niya ang mukha nito ng paulit-ulit. Papatayin talaga kita. You ruined us, you fucker. Galit na bulyaw niya sa lalaki. Hinawakan ni Kill ang kanyang balikat. Later man, we still need him. Calm down. Huminga siya ng malalim at naupo sa mahabang sofa. Itinayo ni Thunder ang lalaki at pinaupo ulit ng maayos sa silya. Binalingan niya si 010. Fire away. Sumeryoso ito at itinuro ang gunman. He told about me about your baby. He knows who aborted the baby and of course, nalocate ko na ang doktor. Should we kill him too? Ang nag-utos pala na ipa-abort ang baby nyo ay ang ina mo at si Ella. Should we kill them too? Napapikit siya. Nilukob ng sakit ang kanyang puso. How can his mother kill her own grandson or granddaughter? She really is a demon. Hinding-hindi niya ito mapapatawad. Kung may kinalaman ang ina ko sa pagpapa-abort sa anak ko, ibig sabihin ay kasali din ito sa pagpaplanong patayin si Isabela. Tumango sina 010 at Thunder. Bakit hindi nila tinuluyan si Isabela? Your father protected her, sagot ni Thunder. Natigilan siya. Dahan-dahang nilingon ni Helium si Thunder. His father did what? What? He protected Isabela from your mother. Sa simula pa lang ay wala silang intensyong patayin si Isabela. Ibig sabihin wala siyang kinalaman sa mga nangyari. Gusto lang niyang ilayo si Isabela sa'yo. He saw what happened that night, bro. He nearly killed Ella because of that. Nang malaman niyang nawala ang baby niyo ni Isabela, muntik na rin niyang patayin ang mami mo. Natawa siya ng malakas. Fuck, who told you that? I talked to your father. Sumeryoso siya. At naniwala ka sa kanya? Natahimik ito. You don't know my father, Thunder. You can't trust his words. Tumango si Kill. Helium is right. I'll give you a reason why you shouldn't believe him. Sabi naman ni Kill kay Thunder. He gave Isabella a hypertension drugs. Hindi lang yun, pinahaluan pa niya yun ng X-drug kaya naapektuhan ang memory ni Isabella. Lumabas na ang resulta kanina. It's positive. Natampal nito ang noo. Nakuyom niya ang palad. This is too much for Isabella. This is all my fault. Mahinang sabi niya. Kill them, si 010. Well, back you up. Papunta na rin dito sa Pilipinas ang iba pa nating mga kaibigan. Let's make a plan, dagdag nito. Tumango siya. Ang totoo, nagdadalawang isip siyang humingi ng tulong sa kanyang mga kaibigan. Ayaw niyang madamay ang mga ito sa personal niyang problema. At isa pa, pinoprotektahan ng isang malaking crime group ang kanyang mga magulang. The organization will be put at risk too, and he can't do that to Gunner. But before that, we need to know everything about you. Nakangising sabi ni 010. It's very unfair. Bakit parang kilalang kilala kanina Kill at Thunder? Ngumisi naman si Thunder kay 010. Well, I am his cousin. Nag-thumbs up ito kay 010. That's one of our secrets, bastard. Marahas na bumuntong hininga siya at hinampas ang balikat ni Thunder. He's just kidding. Tinignan niya si 010. Let me think about it. Ayokong madamay kayo sa personal kong problema, lalo na ang organisasyon. I can't risk it. Tumango at ngumisi si Killer. But I don't mind ruining the organization. Actually, I'd be happy kung masisira man yun. Ibinato ni 010 ang bote ng alak kay Killer.
Damn you! Show some concern for your older brother and your family, asshole. Isang nakakalokong ngisi lang ang isinagot ni Kil kay 010. Napailing na lang siya. Binalingan niya ang gunman. Dinampot niya ang shotgun sa sahig at itinutok iyon sa ulo ng gunman. He's useless now, right? Sinipa niya palayo ang silyang kinauupuan nito at binaril ito sa dibdib ng 2 beses at 1 beses naman sa ulo. Nanginig ang kanyang kamay at nagsikip ang kanyang dibdib habang nakatitig sa dugong umaagos sa sahig. Fuck, this feels good. I love what I'm seeing right now. Can't wait to kill my mother and father. Wala sa sariling sabi niya. You're creeping us out, man. Dinig niyang sabi ni 010. Huminga siya ng malalim at binaril pa ang 1 beses sa dibdib ang bangkay na nasa harapan. Nang hindi makontento ay inubos niya ang lahat ng bala sa shotgun. Pagkatapos ay itinapon iyon sa sahig. I can't show this side to Isabella, bulong niya sa sarili. Earth to helium, the bastard. Dinig niyang sabi ni Thunder. Nilingon niya ito at tinignan ng masama. So what now? What's the plan? Tanong nito sa kanya. Nag-iwas siya ng mga mata at saka buntong hininga. Let me fight this battle myself. Masyadong delikado para sa mga kaibigan niya ang kakalabanin ang mga magulang. Kapag may nangyaring masama sa kanila, hindi kakayanin ng kanyang konsensya. Napatingin siya kay Kil nang tumayo ito. Lumapit ito sa kanya at malakas na sinuntok ang kanyang sikmura. Napangiwi siya sa sakit. We will give you time to decide. We really want to help you, Helium. Para na rin matapos ang lahat ng ito. Tumuwid siya ng tayo. Salamat, pag-iisipan ko. Tumango ito. Good. Sa kabilang banda, pumasok si Isabella sa kwarto at humiga sa kama. Mag-aalas 10 na ng gabi pero wala pa ring Garrix na dumarating. Bumuntong hininga siya. Naisip niya ang kanyang kapatid. Kamusta na kaya si Isabel ngayon? Nabaliw na kaya yun kakahanap sa kanya? Kumusta na rin kaya si Yum Yum? Namimiss na niya ito. Sana lang ay iuwi na siya ni Garrix sa Manila. Ipipikit na sana niya ang mga mata nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto. At dahil nakabukas ang ilaw, nakita niya agad si Garrix. Ngumiti ito sa kanya pero halatang pilit lang iyon. May problema ba to? Naupo siya sa kama nang maupo ito sa kanyang gilid. Hay, nagising ba kita? Umiling siya. Hindi pa naman ako natutulog. Bakit ngayon ka lang? May inasikaso lang akong importanteng bagay. Umangat ang kamay nito at hinaplos ang kanyang dibdib kung saan ang kanyang naroon ang kanyang peklat. Dadating bukas ang kaibigan ko. I'll check the bullet in your heart and if we can get it out, he'll be the one who will operate you. Don't worry, he's one of the best cardiac surgeons. At saka nandito naman ako. Hindi kita papabayaan at hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa iyo. Nag-init ang kanyang pisngi. Napakatamis ng dila nito. Hindi tuloy niya mapigilan ang pusong tumibok ng mabilis para sa lalaking ito. Kung totoo ngang asawa nga niya ito, napakaswerte niya. Gwapo, mayaman, higit sa lahat mabait. Will you trust me? Napatitig siya sa bughaw nitong mga mata. Okay, sige. Ngumiti ito at hinalikan ang kanyang noo. Good sleep, you need to rest. Tumango siya at humiga sa kama. Good night. Tumayo ito at lumabas ng kwarto. Hindi man lang siya nito hinalikan. Hindi sa nagre-reklamo siya ha. Nanibago lang siya. Panay kasi ang halik nito sa kanya noon. Baka nakalimutan lang? Ipinikit niya ang mga mata. Pumasok sa isipan niya ang mga halik na ibinigay sa kanya ni Garrix. Kaya napangiti siya. Kinabukasan, kinabahan si Isabella nang makita ang mga nagugwapuhang kalalakihan sa living room. Nang makita siya ng mga ito ay nabasa niya sa mga mukha nito ang gulat na parabang nakakita ito ng multo. Damn, I can't believe this. Bulalas ng lalaking may kulay berdeng mga mata. Me too. Man, fuck, she's real. This is real. Sabi naman ng isang may kulay bughaw na mga mata, pero mapusyaw iyon kumpara kay Garrix. Let's not waste time, fuckers. Nilapitan siya ni Garrix sabay hawak sa kanyang kamay. Let's go to the basement. The equipments are there. Tumango lang siya at nagpatianod dito. Nakita niyang sumunod sa kanila ang isang lalaki. Ito marahil ang sinasabi ni Garrix na doktor na mag-check sa kanya. Pagdating nila sa basement ay napaawang ang kanyang lobby. Kumpleto ang kagamitan at para siyang nasa loob ng ospital. May ganito pala sa ilalim ng mansyon. Nang bitawan ni Garrix ang kanyang kamay ay napalingon siya rito. Ngumiti ito sa kanya at hinaplos ang kanyang pisngi. You'll be fine. Dito ako sa labas maghihintay. Tumango siya at iginiyan naman siya ng gwapong doktor papasok sa glass door.
Higa ka. Tumango ulit siya. Sinulya pa niya si Helium. Kumaway lang ito sa kanya nang magtama ang kanilang mga paningin. Relax, mahinang sabi ng gwapong doktor. Huminga siya ng malalim at umayos ng higa. Ipinikit niya ang mga mata at hinintay ang mga susunod na gagawin ng doktor. Kinakabahan siya pero pilit na kinakalma niya ang sarili. Few minutes later, nakita niyang pumasok si Garrix sa sliding door. Sinalubong naman agad ito ng doktor. Nagsalubong ang kanyang mga kilay nang marinig ang pagbubulungan ng mga ito. Bakit nagbubulungan ang mga ito? Bahagya siyang napapitlag nang biglang magmura ng malakas si Garrix. What the fuck is the meaning of this? Sigaw nito sa doktor. Sinalakay ng kaba ang kanyang puso. May problema ba sa resulta? Mamamatay ba siya? Mas bumaon na ang bala sa puso niya. Naihilamos ni Garrix ang mga palad sa mukha. Mukha itong problemado. Ano bang nangyayari? Tumayo siya at naglakad patungo sa dalawa. Agad na itinikom ng gwapong doktor ang bibig nang makita siya. May problema ba? Anong resulta? Gusto kong malaman. Nagkatinginan ang dalawa. Nang tinalikuran siya ni Garrix ay ibinaling niya ang tingin sa doktor. Hindi na lang niya pinansin ang pagmumura ni Garrix kahit na gustong-gusto na niya itong sampalin. Pwede ko bang malaman ang resulta? Marahas na bumuntong hininga ang doktor. Walang bala sa dibdib mo. I can't find traces of gunshots. Gun wound in your chest too. Well, it's been a year. You were shot twice, right? Maybe the other gunshot was already healed completely. Pero may isang bala pa at malapit iyon sa puso mo. It should leave a trace but I found nothing. How about we run some diagnostics? ECG, echocardiogram, stress tests, cardiac catheterization, and angiogram.